Patuloy natin. Nilalang ang babae mula sa lalaki. Let's go! At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Yun. So, this is just like cloning. Nako, walang logical na explanation ang magic ng Sky Daddy. Ganun na lang, basta nakatulog si Adan, walang anumang substance or chemicals na involved. Wala ding anesthesia. Ouch. Basta magic yan. Okay, pero gene cloning o molecular cloning malamang ang ginawa ni Sky Daddy. Tulad ng ginawa niya na kumuha ng tagyang ay posible, pero bakit tadyang pa? DNA ang kailangan. Buccal cell collection can be easily performed gamit ang cotton buds. At paano naghilom? On the same day ang surgical operation niya sa tagiliran. Kadalasan it will take 2 to 6 weeks. Siyempre, magic na naman. Since nabanggit ang DNA, let me show you this book. Yan ang mga DNA. DNA is made of two long strands that form double helix. Each strand is composed of building blocks called nucleotides. DNA ay lubhang kapaki-pakinabang. Ito ang pangunahing molekular na ginagawang posible ang buhay. Madalas ito ay tinatawag na blueprint of life dahil naglalaman ito ng mga tagubilin para sa paggawa ng mga protina na gumaganap sa karamihan ng gawain ng mga cells. Dahil ito ay blueprint of life, dala ng DNA ang instruction sa pagbuo at pagpapanatili ng isang organismo. DNA produce protein via transcription and translation, regulate development and growth, also passes traits to the next generation. Malaki ang naitutulong nito sa larangan ng medisina. Nakatutulong ang genetic testing sa pagdiagnose ng mga minamanang sakit, halimbawa yung cystic fibrosis, BRCA mutation para sa breast cancer, ginagamit sa gene therapy, at naglalayong iwasto ang mga maling DNA upang gamutin ang mga karamdaman. Ginagamit ng pharmacogenomics ang ating DNA para maiangkop ang mga gamot sa iyong genetic profile. Malaki rin ang naitutulong nito sa paglutas ng krimen o forensics. DNA fingerprinting help identify individual in criminal investigations or in a disaster. Victim identification. It can confirm biological relationship, kung sino ang magulang. Isa din itong mahalagang salik sa conservation, biotechnology, ginagamit sa genetic engineering, halimbawa yung GMO, CRISPR, yung gene editing, tumutulong sa pag-track ng endangered species. Also use genetic to manage breeding program para sa pagpreserba ng biodiversity, at higit sa lahat ang pagpapatunay sa ebolusyon ng lahat ng nabubuhay. Ang DNA ay isa sa pinakamatibay na anyo ng ebidensya para sa ebolusyon dahil direktang ipinapakita nito kung paano nauugnay ang lahat ng buhay na organismo sa pamamagitan ng ibinabahaging genetic na material, at nagbibigay ng malinaw na impormasyon ng pinagmulan ng bawat organismong nabubuhay sa mundo. Human and chimpanzees share about 98 to 99% of their DNA. Lahat ng nabubuhay na organismo mula sa bakterya hanggang sa tao
ay gumagamit ng parehong genetic code. Ang DNA ay matibay na ebidensya laban sa katha ng paglikha ng Panginoon sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ang mga nagdududa sa katotohanan ng ebolusyon ng lahat ng nabubuhay ay ignorante sa biology. Ang mga nag-aakalang nagsimula ang mundo around 6,000 years ago ay malala pa kaysa mga ignorante. Sila ay nalinlang hanggang sa punto ng kabuktutan dahil binrainwash ang ating mga pag-iisip nung tayo'y bata. Pero hindi pa huli ang lahat. I hope that you could study and try to understand evolution. Hindi mo kailangan maniwala o manampalataya sa katotohanan. Kailangan mo lang itong intindihin. Peace out.